and ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Dahil nga sa malakas na ulan sa Metro Manila at mga karatig na lugar mula kaninang madaling araw, naglabas na ng rainfall warning ang Pag-asa. Alamin na natin ang latest sa lagay ng ating panahon mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Good evening, Jessica. Kanina ngang alas 7 ng gabi, ibinabana ng Pag-asa sa yellow ang rainfall warning sa ilang lugar dyan sa Luzon. Apektado pa rin ito ang Metro Manila, mga probinsya ng Pampanga, Bataan, Zambales, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna hanggang dyan sa probinsya ng Quezon. At tayo sa Pag-asa, kapag may yellow warning, malakas na ulan ang maranasan sa mga apektadong lugar sa loob ng 3 oras at posible ang pagbaha sa mabababang lugar. Kapag orange naman, matinding ulan ang maranasan at nagbabanta na ang baha. Torrential o lubhang matinding ulan naman ang maranasan kung red warning ang nakataas at tiyak na ang pagbaha sa mga apektadong lugar. Ang naranasang pagulan, dulot po yan ng isang low pressure area na huling namata ng Pag-asa halos dyan sa may malapit sa Infanta, 50 kilometers lamang katimugan ng Infanta, Quezon. At dahil sa pagdaan sa lupa ay malaki po ang tsansa na mawala na ang LPA sa loob ng 24 oras ayon pa sa ahensya. Pero ngayong gabi, magpapatuloy ang ulan dyan sa may western section ng Central at Southern Luzon at kasama na po ang Metro Manila. Base naman yan sa datos ng The Weather Company. Bukas, mababawasan na ang ulan sa Luzon. Mahihilang ulan na lang maranasan dyan sa may western section tulad po ng probinsya ng Pangasinan, dyan sa may La Union hanggang sa Central Luzon. At dito sa Metro Manila, sa hapon at sa gabi na lang muli tataas ang tsansa ng ulan bukas. Pero mga kapuso, magbaon pa rin po ng payong paglabas natin ng bahay. Mahinang ulan din ang maranasan dyan sa Kalakhang, Visayas, lalo dyan sa may central at western section, habang posible pa rin ang thunderstorm dyan po sa malaking bahagi ng Mindanao pagdating lalo yan ng hapon o gabi tulad dyan sa may ARMM at dyan sa may Soksagen region, Jessica. Okay, so yellow warning na lang tayo, Mang Tani, kasi nga hindi na natin inaasahan ng malakas na ulan bukas. Tama yun, Jessica. Hindi lang bukas, kundi sa susunod na 3 oras. At inaasahan natin na magtutuloy-tuloy na yung paghina ng ulan. Pero siyempre, asahan pa rin natin yung mga bugso ng ulan ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw. Hindi lang dito sa Metro Manila, kundi sa malaking bahagi ng Central Luzon hanggang dito sa ilang bahagi ng Southern Luzon, lalo na yung Calabarzon at ibang bahagi ng Mimaropa. Mang Tani, umulan, so good news dapat yan, no? Nadagdagan sana yung tubig dun sa ating mga dam na nangangailangan ng tubig ngayon. Kasi ngayon pa lang, pinag-aawayan na yung kung saan ba dapat mapunta yung tubig, kung sa irigasyon, dun ba sa power generation, o sa iinumin in the case of Angat. Tama yun, Jessica. Yun nga lamang ang talagang realidad. Yung ulang naranasan natin na dulot nitong low pressure area ay talagang parang ambon lang yan. Kung titingnan natin yung kakulangan ng tubig dyan sa Angat Dam. Hindi ko masabi kung tayo ay swerte o hindi dahil nagkataon kasi monsoon break tayo, Jessica. Wala yung hanging habagat, namamayani yung easterly wind. Kaya kahit nagkaroon ng low pressure area, matindi yung ulan. Pero sana kung meron tayong malakas na habagat, kahit low pressure area lang yan, magdadala ng matitinding pagulan yan, na sana bumagsak dito sa may bahagi ng Bulacan o yung watershed ng Angat. Pero katumbas naman nun, yung pagbaha, mas matitinding baha sana yung naranasan natin dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Tagalog provinces. So be careful what you wish for because you just might get it. Yun yung sabi ng kanta, Mang Tani. Makakakuha tayo ng tubig kung sakaling umulan, makakakuha tayo ng tubig para sa ating mga dam, pero dahil maraming mga lugar na ngayon ang bahain, baka lalala pa yung baha pag nagkaganon, Mang Tani. Tama yan, Jessica. So yun nga ang ating inaalala, kailangan natin ng tubig, hindi lamang po yung mga magsasaka, kundi lalo na tayo na. Hindi pa natin masyadong nararamdaman yung epekto ng mababang tubig sa Angat dahil nag-uulan pa. Pero oras na matuloy yung El Nino, Jessica, na tumaas muli yung tsansa, asahan na natin na yung mga bagyo sa mga susunod na buwan, posibleng hindi nang umabot dito sa atin at maaaring hanggang papasok lamang yan ng Philippine Area of Responsibility at
liliko na yan papunta ng Japan o kaya naman tuluyang hindi papasok ng PAR. Kaya yan yung talagang babantayan natin. Mang Tani, nagbago na po ba yung nabanggit nyo dati na forecast na ang pinakamatinding buhos ng ulan ay sa buwan ng Hulyo o pwede ring Agosto kasi magsisetyembre na po. Setyembre, baka wala na, sabi nyo dati, baka wala na masyadong ulan, El Nino na. Ganun pa rin po ba o may nakikita ho kayong mga ilang posibleng mamuong bagyo ngayong papasok ang buwan ng Setyembre? Mang Tani? Sa katunayan, Jessica, itong buwan ng Agosto, dapat to 3 hanggang 4 na bagyo ang inaasahan natin. Pero isa lamang yung pumasok na bagyo, ito yung Jose. At pagkatapos nun, wala na. Katapos halos 20, ano na tayo ngayon? 26, ilang araw na lamang, magse-September na. Pero meron pa ring buwan ng September, 2 hanggang 3 yung posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero ang isa nga nating inaalala, kung magtutuloy-tuloy yung unti-unting paglamig ng tubig dagat dito sa may Philippine Sea at wala pa yung Madden-Julian Oscillation, masyadong technical ito pero malaki yung ginagawa nito upang magkaroon ng mga bagyo dito sa atin, asahan natin na baka malamang mabawasan yung bagyong inaasahan natin pagdating ng September, Oktubre hanggang Disyembre na yan, Jessica. Kasi pag lumamig po yung tubig sa dagat, nababawasan din yung tsansa na magkaroon o mamuo ang bagyo, Mang Tani? Tama yan, Jessica. Yan ang pangunahing kailangan ng bagyo upang ito ay mabuo. Mainit na temperatura ng dagat, pagkatapos ay mahinang vertical wind shear o yung hangin mo mula sa surface hanggang sa itaas, dapat hindi masyadong malakas para yung katawan ng bagyo manatiling vertical. So yan yung mga kailangan. Pero unang-una, kaya tayo maraming bagyo dahil ang paligid natin mainit na temperatura, kaya halos yung bagyo dito talaga nabubuo sa may West Pacific Ocean. Pero balik po tayo sa sitwasyon bukas, Mang Tani, kasi may mga nagsuspindi pa rin po ng klase na mga syudad at mga eskwelahan. Tama ho kaya yung kanilang ginawa? Well, kung titingnan kasi natin yung rainfall forecast natin at ang nangyari kasi, Jessica, yung low pressure area na dumaan, talaga naman nagdulot ng pagulan. Pero hindi po yan isang bagyo na magtatagal dito sa atin at kitang-kita natin dito sa rainfall forecast na pagkatapos na dumaan yung malalakas na pagulan, bukas yan, maaaring sa umaga, may mga pag-ambon pa, pero pagdating ng tanghali, wala na. At may mga pagulan nila pagdating ng hapon, pero hindi na po yun yung dala ng low pressure area. Kung hindi mga local rain showers na lamang dulot ng pag-init ng lupa. Maraming salamat, Mang Tani. Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.